Nanggigigil ako, sa totoo lang, after ng part 92, meron pa rin hindi makuntinto. Oh, kulang pa rin ang part 92 sa mga ibang EDC fans dyan. Napakasilosa. Mas silosa pa sa legit na, legit na girlfriend. Hi guys! Good evening! Kumusta kayong lahat? So ngayon, dahil feeling better na ako, kaya pag-uusapan natin ang nangyaring live ni Kalinga Edo kagabi na bakit na naman? Oo. Dahil sa simpleng question ni Kalinga Edo na may patanong siya dyan sino kaya ang magbabalik? Sino kaya ang magbabalik? Suot-suot ang sing-sing guys, napaka-pogi. Oo. Pero may nag-comment dyan, kung si Erica, sana all. Huwag nyo nang isipin si Erica dahil malabo na talaga yon na babalik pa. Alam nyo naman si Kalinga Edo, solid kalingap yan. Si Erica, hindi na po kalingap yun. Matagal na, move on na. Tanggapin na natin sa mga sistema natin na naging bahagi lang yon sa buhay ni Kalinga Edo. Pero, hindi naman naging sila, 'di ba? At hindi na rin yun big deal ngayon. Dahil ang present ngayon, mas okay. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog Kalingap Rab. At sa lahat ng Team Kalingap, syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So, actually, napaka-pogi ni Kalinga Edo sa live niya kagabi. Yes, miss na miss niya nga ang pagla-live sa 7-Eleven, guys. Bakit Kalinga Edo? Wala bang 7-Eleven dito sa Manila? Pero yun na nga kailangan ng pogi rest para 'di ba? Para hindi mabinat, ganun. May binat ba pag may mga ganyang procedure na ginagawa? Nabibinat din bang mga lalaki, guys? Well, anyways, deserve ni Kalinga Edo yung ilang araw ba yun? 11 days or 10 days na nagpapahinga siya at hindi siya nagpapakita sa atin. And na-explain naman niya ang bagay na yon. Pero, teka lang, kagabi na live, bakit? Porke ba sinabi ni Kalinga Edo, sino kaya ang magbabalik? Pero bakit pa rin iniisip nyo na babae? Isipin nyo na magbabalik kung sino man ang babae sa buhay ni Kalinga Edo from the past, kung natatanggal na niya yung sing-sing na yan, guys. Kasi yung sing-sing na yan ay palatandaan ng pagmamahal yan na hindi mapapalitan sino man si Beyonce sa puso ni Kalinga Edo. Okay? Yun yung strong, yun yung palatandaan. Kung sa ngayon, yung ibang mga EDC fans ay kulang pa rin sa tiwala, hindi pa rin masyadong convinced sa mga naririnig galing kay Kalinga Edo or sa mga nakikita, pagbasihan nyo na lang yung sing-sing. Kasi yung sing-sing na yan, yun yung napakamatibay na basihan nating lahat. Dahil dyan ay yung sing-sing na yan ay hindi lang yan basta sing-sing, simbolo ng kanilang pagmamahalan yan. Simbolo ng pagmamahal yan ni Kalinga Edo para kay Beyonce. Simbolo yan ng paghihintay niya kay Beyonce. Simbolo ng kanilang pangarap and pagmamahalan. Nako, Diyos ko po, nakakaloka kayo. Oo, kailangan natin mag-meeting, kailangan natin mag-uusap ng masinsinan. Bakit ba napakasilosa ng mga person? Hindi pa rin kayo kontento kung I love you na nga ni. So, ibig sabihin, mahal. Mahal na mahal. Ay, masyado kayo. Anyways, guys, natatawa lang ako sa totoo lang. Kasi may mga tao pa rin na alam niyo yun, konting ni Kalinga Edo, iba yung iniisip nyo, iba pa rin ang nilalaman ng isipan nyo. Hindi pa rin kayo totally naniniwala kay Kalinga Edo. Kulang pa ba?
Anong kulang? Anong kulang pa sa pagmamahal ni Kalinga Pido para kay Beyonce? Ano ba bang dapat niyang gawin? Oh my God. Parang nakakapugi lalo yung lagi-laging suot ni Kalinga Pido, yung sing-sing, no? Di ba? Parang, parang ang loyalist ni Kalinga Pido ngayon. Talagang seryosong-seryoso siya sa pagmamahal niya. Pero guys, sa pagmamahal na part na yan, talagang hindi naman yan kaduda-duda. Kasi real naman na yun. Diba? Real na real. Hindi na yan kailangan pang questionin or pagdudahan. Dahil totoo po, ang pagmamahal na yan ni Kalinga Pido kay Beyonce. Yes, maaring marami pa silang mga pagsubok na pwedeng pagdaanan, pero sigurado ako na kayang-kaya. Sana kakayanin. O, diba? So, I hope sa mga EDC fans dyan ay hindi, yung iba lang naman, maybe may mga iilan out of 100% meron pa ding mga, palagay natin 10%, 'di ba? Na madali talagang paniwalain eh. Madaling madala, 'di ba? At saka isa pa, sa lahat-lahat ba naman ang pwede mong isiping babalik? Bakit si E? 'Di ba? Paano 'yon? Paano mangyari 'yon, 'di ba? Napaka-imposible naman ang utak nyo. Talaga bang ganyan? Hindi nyo ba nararamdaman ang mainit at nag-uumapaw na pagmamahal ni Kalinga Pido para kay Beyonce? Para isipin nyo pa ang ibang babae? Wala nang ibang babae sa puso at sa isipan ni Kalinga Pido nga sa puntong ito, at this present. Wala nang iba guys, kundi si Beyonce lang. Di ba? Ay, nakakaloka. So, sino guys ang magbabalik? Sino? Anyways, balita ko si Arjun. So, alam ko naman, kahit naman na parang napapansin tuloy ni Kalinga Pido, ang bilis-bilis niyong anuhin talaga. Nanguurat lang ata si Kalinga Pido. Ang bilis-bilis niyo lang talagang, ay nako, ewan ko sa inyo. Pero yon, sa mga EDC fans, dapat magtiwala lang tayo. Pero syempre, hindi maiwasan na may mga one-sided pa rin, may mga pani, madaling maano talaga, magduda, 'di ba? Naririnig na nga natin yung I love you to, pero dudang-duda ka pa rin. Ay, nako, Susan Montoya. Kapag magmahal ka ng isang love team, tapos hindi buo yung suporta mo sa kanilang dalawa, or unconditional masyado yung suporta mo sa kanilang dalawa, ganyan yung mangyayari sa iyo eh. Parang every now and then parang pakiramdam mo maluluko ka eh, lulukuhin ka eh. 'Di ba? Take a risk. 'Di ba? Sumugal ka para mas magiging masaya ang buhay mo sa panonood ng EDC. Dahil kung lagi kang magdududa, either kay Kalinga Pido or kay Beyonce, paano ka makakasabay sa agos ng kanilang pagmamahalan? Wala pa nga or hindi pa nga nakakagawa sila ng mga bagay-bagay, kung ano mga kasalanan, naiisip mo na ganito o ganyan agad. It's very wrong. So, para mas ma-enjoy natin lalo ang panonood, syempre, dapat i-risk na natin, 'di ba? Dapat risk taker tayo. Dapat ibigay na natin yung 101%. Dapat sabay tayo sa agos. Go with the flow. Para kung, like for example, syempre, ang isang relasyon naman talaga, hindi naman natin masasabi na walang away, walang tampuhan. Para sabay-sabay tayo, ganun. 'Di ba? Anyways, di bali na, kakaunti lang naman tong kailangan mag-usap-usap talaga ng masinsinan, at siguro kailangan na lang nilang humarap sa salamin at kakausapin lang nila yung mga sarili nila, mag self-check up na lang muna. Ay, diba? So, yun guys, huwag niyong pagdudahan si Kalinga Pido, dahil yung pagmamahal ni Kalinga Pido para kay Beyonce is ibang level na yan ngayon guys. Nako, ibang level na yan. Yung sing-sing na yan, isa yan sa palatandaan. 'Di ba? Dahil sa isang lalaki, kung hindi siya seryoso sa isang babae, yung sing-sing na yan, baka
iniwan lang yan, nilagay lang yan sa pitaka, hindi niya feel na magsusuot ng ganyan, pero feel na feel ni Kalinga Pido dahil mahal na mahal niya, ganun.